Good afternoon guys, at mag-update tayong muli. Ayan, stock market. And since wala tayong ngayon, close yung trading guys, yung market. Ayan, so meron akong ginawang list dito, bali random to, no? Ayan, random to guys. And syempre shoutout sa mga viewers and sa palaging nagla-like and nagko-comment sa mga natin, videos natin. Maraming salamat po. God bless. So ngayon unahin natin for this video, since naman yung Friday, TGIF sa ating lahat. Unahin natin itong GMA. Okay, GMA. Chillax lang tayo, no? Gusto kong burahin yun. So ngayon for GMA, and kasi downtrend to since 2022 eh. Lower highs, lower lows, and right now medyo nakaka-recover, no? And kung titingnan natin dito based sa weekly chart na filled, so actually filled na yung gap natin dito. Okay, tapos last week medyo hindi maganda itsura, no? Well, sa part na to yung magiging possible support somewhere here sa area na to. So yun guys, yung support. Tingnan natin kung may isang pa to, no? May isang rally pa, or possible babalik dito sa may support. And kasi dito nag-retest. May week, last week ito yung sa may mismong candlestick. So right now, pagka-chinek natin saan pwedeng to ma-reject. Yeah, so possible dito medyo stop over dun eh. Ayan. So right now nakikita natin it's possible dito somewhere here sa area na to. Resistance siya guys for GMA. Well, tingnan natin kung kung i-extend. So kung i-extend dyan, possible dito guys, ayan sa area na to. Yan, no? So possible next target somewhere here sa 6.8. Ayan, then yung support, just in case na siya ma-reject, 5.6, 5.7, basta malapit dun, no? So yan yung nakikita natin for GMA. Okay, well, tingnan natin, no? Kung magbe-breakout or yun nga malalaglag. Next natin si EU. Of course, nagbibigay din to ng dividend guys. Si GMA din nagbibigay ng dividend. Ayan, CEU. For CEU guys, last na na-cover natin to somewhere here sa baba dito guys. Ayan, kasi opportunity to before. But right now, kung titignan natin, yun na nga, nagkaroon na ng price discovery, no? Parang 2024 ata ako last nag-cover, since naging busy nga ako. 2024 somewhere here. Yes, area na to guys. And right now 16.2
medyo mataas na, no? So actually, mas maganda kung bumagsak muna to eh. Mag-rebuild ba na dito guys, so sa area na to, dito hoping lang, no, just in case na malaglag dyan. So syempre opportunity yan from 16 to 10 something, no, 10 something. Okay, tapos dito may trend line. Ayan, so tignan natin kung masusunod pa rin yung trend line na yan guys. Okay, let's see. Ayan, no, so possible support kasi rito somewhere here, dito sa area na to meron, no, medyo nag-hold siya sa part na yun. Ayan, so it means ayan, sa area na to ang next ano natin, support base sa horizontal. So ang average niyan, yung mid somewhere here sa 14.65 for CEU, no, 14.6. Okay, malapit doon guys. Yan, so medyo ano eh, may mga ano dito, no, before divergence noong 2024 din actually, June, tapos yung 2025 nagrally pa siya, extension, no, for this one. Ayan, then we have here DMC. DMC medyo pulado. Yung sa kabila naman medyo nagrarally, ano, yung sa SEC. Well, tingnan natin. Since meron pa tayo ditong gap down, no, for this one. So bumagsak to saan? Sa area na to, sa 8, no? Of course, pwede natin gawing support dyan kung saan siya bumagsak before. Dito guys, ay sa area na to, pwede dito 8, 7.9, or let's say sa 8. Ayan, sa 8, no, 8 guys. Okay, so tingnan natin yung kanyang ano dito, RSI niya, lower highs and lower lows. It means still not sure kung mag-hold. Ayan, let's see, no. Yun kasi ang ano na to, ang recovery na to noong 2020 August eh, di ba? And from here 3.6 nagrally hanggang dito sa 13 malapit 13, no. Then bumagsak nga noong February dito sa 8. Ayan, so kung babalik doon, still goods. Ayan, kasi opportunity yan, no. Ayan. And kung ano naman siya, magra-rally because may ano nga tayo doon, may gap. So marami pa namang opportunity, hindi lang yan, no. And isa pang concern natin dito, ito guys, itong trend line na to.
Ayan o. So, mga retest. Ayan, no? So, tignan natin kung paano mangyari dito for DLC. Same for SEC. Ayan, no? Tapos, we have here a globe. So, kay globe naman, tingnan natin. Alisin natin drawing. Medyo ano din to guys, no? Medyo ranging din siya. Kung titignan natin yung itsura, ranging din siya guys. So, ang normal na ano niya, so average resistance somewhere here sa 2260, ano? 2260 guys. And kasi dun ano nagtatouch bago magkaroon ng ano rejection, no? Then sa may support so parang flip na kasi ito ayun, parang flip na siya guys. So andito yung support nya sa area na to. Ayan o. Okay, tapos medyo rejected. Ayan o. So it means kung magtutuloy yan pababa at hindi makarecover ba, so pwede malaglag pa yan, no? So pwede dito sa 1.3 ano, pwede 1.390. Ayan, tapos yung next dito sa 1.2 malapit. Ayan. So tingnan natin sideways before, pero so at least makarecover. It means pagka nakabalik, mataas yung chance na magre-retest ulit dito sa area na to sa 2.4, no? So ilang percent yun, just in case na ganun yung mangyayari, yung setup ba, no? Ayan, so halos 50%. Ayan, pero remember ano to, medyo matagal yung pag-rally na to. Like this one, somewhere here. So, halos sa abutin na mga 5 months yan, ano, bago, kumbaga pumitik. 5 months mahigit. So, syempre, it depends, no? Ayan, katulad na to. Ilan yan? So, 3 months to 4 months dito. Okay, tapos dito, guys. Same lang, kumbaga, no? Ayan. So, yung tinitingnan natin kay Globe. So, pagka hindi ganong naka-recover, may chance na ano to, malalaglag. Dito pwede sa 1.4. Ayan, no? Tapos, we have TEL, PLDT. Tingnan natin. PLDT, tapos ano, Globe. So, kay Globe naman, or kay TEL pala. So, parang same lang sila ng setup, no? Ayan. So, yun nga lang, eto, medyo malalim pa yung talagang base nya. Kumbaga, yung support. So, yung ano na to, for TEL, yung support nya, somewhere here, down sa, or below, 1.1. Ayun na, maraming retest dito. Retest.
retest before noong last year September. Ayan, so kung babalik dyan, still goods lang. Then kung mag-hold 31%. Ayan, so based dito, much better yung Globe, no? Kung titignan natin yung trading range, kasi doon parang nasa 40 plus, dito 30 plus lang. Ayan, no? So tignan natin kung ano mangyayari dito. Let's see guys kung mag-hold, since nasa support pa naman kasi ito Ayan, no? So still support pa din to for TEL. Nag-breakout dun sa may neckline. Okay, tapos rejected sa may resistance. So the question is, kakaroon ba ng bounce dito sa may support sa neckline, no? If yes, mas magandang pangitain yun for TEL, no? If not, so possible babalik dito. Ayan, yan ang nakikita natin for PLDT. Still goods, no? Ayan, no? Mukha siyang accumulation phase. So yun nga lang, medyo babagal yung progress pagka mga ganitong company. Matagal yung no? Accumulation phase. Like kay Meralco. Bago nag-breakout, sobrang tagal, no? More than ata, parang 5 years to 8 years ata bago nag-breakout dun sa sa range. So for this one, 2018, well, tignan natin, no? 2018 na pala to and right now 2026 na. Pagka nag-breakout, solid yung magiging breakout na to guys, no? Magra-rally to for sure. Yun nga lang, patience, no? Medyo matagal talaga Yan, tapos yung last, Converge. So kay Converge, medyo matagal din yung na to wait lang. Ayan, no? Pero yung chart niya much better na, no? Mas better na ngayon guys compare before. Okay, so ito yung possible natin, neckline sa 20, no? 20 guys, 20. Ayan, tapos yung support, so pwede tayo maglagay dito somewhere here, dito guys, sa area na to. Yan, pasok, no? So kung titignan natin, okay, para siyang type of accumulation phase ba. And kasi kung titignan natin ang normal or yung common type, triple bottom, double bottom, or inverse head and shoulder pattern, like this one. Okay, or double bottom tapos inverse, meron siyang head dito. So sa case na to, so para siyang triple bottom, although na meron dito excess. Ayan, no? Well, sa part na to, if ever na mag-hold,
sobrang solid nung kanyang accumulation pace. Ayan, since 2022, no? So, pagka nag-rally yan, maybe, 2027 to 2029, maybe lang, maybe. Just in case. So, ang magiging possible rally niyan. Okay? Ganyan, no? If ever nga na mag-hold dito, ayan, sa may area na to, sa may support na sinabi natin, no? So, magiging niyan, minimum yung height niyan. So, at least somewhere here sa area na to, 29 to 30, no? So, 29 to 30. Pero matagal pa naman yan. So, unless na lang bigla mag-parabolic yung itsura niya, no? Ayan. Sobrang cool lang na tong chart. So, yun nga lang, patience talaga, diba? Patience ang kailangan dito for converge. Medyo matagal siyang nag-bottom, no? Ayun, no? Low. Okay, tas bagsak ulit. And possible retest, then push. Ayan, no? So, this area, okay, possible, considered as accumulation phase na to. And after this phase, yung tinatawag na markup phase. Markup phase, guys, yung magkakaroon na siya ng price discovery, no? Ayan. So, sa ngayon, medyo boring pa yan. Pero pag nag-rally na yan, goods na. Especially kung nakabili ka sa baba. Nakapag-DCA ka dito. Ayan. And I think, we're done. And bukas po ulit, meron tayo update about sa REIT naman. Real Estate Investment Trust. And maraming salamat po sa panonood. And see you po ulit sa next video. God bless.